Alright mga kapatid, welcome back po. Salamat po sa mga nakaka-appreciate. Thank you. Sa mga nag-like at doon sa mga nag-subscribe, thank you po. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like lang po, masaya na po ako. At buong puso na po ako nagpapasalamat sa inyo. Salamat po at ingat po tayong lagi. Magre-reaction lang tayo regarding doon sa deklarasyon ng VP Sara, yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Bigyan natin ng reaction at opinion yon. Kung anong magiging implikasyon nito sa part ng Congress, sa Senado at sa, siyempre, kay VP Sara na rin. Kung anong implikasyon, yun ang pag-uusapan natin. Okay, simulan natin. God bless po sa lahat. Magbigay lang tayo, no? Opo, nagdeklara na siya kahapon. Bali, baka sabihin, late ka naman sa news. Hindi po. Talagang ganun po talaga ako. Gusto ko yung napapanood na ng marami, napanood ko, para hindi ako napagbibintangan na gumagawa ng mga kwento na walang kwenta. Umiimbento. Hindi po, ganun po talaga ang karakter ko. Gusto ko yung marami na nakapanood. Bagamat alam natin na hindi tayo update doon sa part na yun, pero alam naman na, napanood ko naman siya parang, kaya lang hindi ako gumagawa ng content nung sa part na yun, na hindi pa napapanood ng karamihan. Okay? Yung implikasyon nito mga kapatid sa Congress, alam natin, kasi nagsalita yung dating senador, Laila de Lima, di ba? Congressman. Na hindi daw siya nabigla doon sa part ng deklarasyon ng VP Sara. Ang pananaw ko naman doon, oo, hindi naman kabigla-bigla talaga yun. Kahit sa part mo, Congressman de Lima, hindi naman talaga, alam namin hindi ka nabigla. Sa saba nga, hindi ka nabigla. Sa deklarasyon pa kaya. Di ba? Hindi ka mabibigla doon. Alam namin yun, hindi ka mabibigla. Pero nakita namin kung anong implikasyon sa part. Talagang alam nyo naman ang mga Duterte, di ba? Hindi sa kay Congressman Tino naman, para bang nananakot. Yun ang opinion niya. Ginagalang naman natin yung opinion niya. Parang nananakot doon sa part na yun. Hindi po nananakot ang Duterte. Lahat ng gusto niyang sinasabi nila, ginagawa nila. Dangan nga lang, alam natin kung sino mahilig manakot. Di ba? Yung mga makakaliwa mahilig sa mananakot. Nananakot o part naman ng yan. Para lang sa part na yan, gumagawa ng mga kwento sa part na yan. Di ba? Alam namin yan. Kaya alam na naman sambay ng Pilipino kung sino ang nananakot o sino ang hindi nananakot. Sa part ng Congress, di ba, sariling opinion ko at reaction ko lang po. Opinion ko lang po to magiging, ang implikasyon nito ay talagang, dahil may nakabinbin nga po, di ba? Na kung na-impeachment laban kay VP Sara. Pero sa tingin ko, opinion ko, bababa yung numbers doon sa part na gustong ma-impeach ang VP Sara. Bakit? 2 years na lang mga kapatid. Alam ng mga politiko na to kung saan sila lulugar. Di ba? Kaya nga, sabi naman nila, kaya daw sobrang aga para lang yung sa kanyang impeachment para para bang start niya, pinatakot naman. Hindi po. Kahit naman sino. Mga politiko, mga kapatid, mga tuso yan. Di ko naman nila lahat Pero alam nila kung saan sila lulugar. Lulugar ka ba doon sa part na negatibo? Sa administrasyon na negatibo? Sa sambayan ng Pilipino? Wala ako na ganon. Alam naman natin ng mga politiko, talagang alam nila kung saan sila lulugar o sa side para manalo sila. Kaya sabi ko nga itong 2 years na to, maniwala kayo mga kapatid, lame duck government na to. Maraming kakalas dito, tapos ikaw, kaya mag-iisip yung mga congressman kung talagang buboto sila sa pagpabor sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Para bang sinabi mo na ayaw mo manalo? Dahil unang-una, alam ng mga sambayan ng Pilipino na talagang naratibo nyo ang eliminate ang VP Sara. Kahit sinabi na ng COA na tamang paggastos, pinipilit nyo pa rin yung 125 million confidential pa na may corruption. Sinabi na ng COA. Bakit nang ginagawa nila yung naratibo? Kasi nga gusto lang ma-eliminate ang VP Sara. Bakit? Strong na kalaban nila yan. Matigas na kalaban nila sa pangpapangaluhan na labanan ng eleksyon na national. Bakit? Alam naman natin, talagang maghihirap sila dyan. Kaya anong gagawin?
gagawa ng mga naratibo upang masira ang BP Sara. Parang itinutulad nila sa dating Vice President Jojo Barbinay, di ba? Nagtagumpay sila doon nung sirain yung Binay. Yun ang gusto nilang pattern, di ba? Para sirain ng BP Sara sa mga tao. Pero matatalino na po ang mga Pilipino. Alam na nila kung sino ang nagsasabi ng tama o nagsasabi ng totoo. Kaya alam na nila to, kaya yung mga ganyang pasaring na yan, na gano'n, hindi po tayo, wala na po tayo dyan. Dahil alam na sa Pilipino na talagang lime duck na po ang government na to. Negatibo, tapos doon ka sasay, hindi talaga. Maniwala kayo. Lalagay yan sa posisyon na alam nilang safety sila pagdating ng eleksyon. Anong iisipin? Ikaw ba na isang re-electionist tapos boboto ka sa impeachment ng BP Sara na alam mong magiging sanhi upang ikay matalo? Di ba? Bakit ko nasabi matalo? Negatibo nga po sa part ng sambayan ng Pilipino yung impeachment ng BP Sara. Di ba? Ayaw nilang ma-impeach ang BP Sara. Tapos doon ka sa side na alam nila yung pinag-uusapan alam ng COA na tamang paggastos, 125 million, kumpara sa billion, trillion na flood control, tapos doon ka po posisyon. Parang napakahina mo naman bilang isang politiko. Para bang gusto mong lumagay sa isang lugar na malapit sa bangin para mahulog ka na lamang. Di ba? Alam mong may bangin doon ka puposisyon. Di ba? Ganun lang yan. Puposisyon sila sa part na alam nilang matatag. Kaya, lalagay yan sa safety. Hindi man siya bumoto o ano pa, pero talagang puposisyon niya na hindi siya mamamarka. Kasi alam na ng sambayan ng Pilipino ang kwento tungkol sa impeachment ni BP Sara. Kaya wag nyo kaming linlangin. Huwag nyo kaming linlangin sa mga part na yan kasi alam na namin yan na naratibo nyo yan upang eliminate ang BP Sara sa part na yon para hindi na makatakbo sa darating na election sa 2028. Kasi nga gusto nyo kayo. Hindi kayo lumaban ng patas. Kung talagang gusto nyo lumaban, ipanalo nyo yung laban nyo. Labanan nyo ng patas si BP Sara. Talunin nyo sa 2028. Hindi dinadaan nyo sa isang parte na alam na sambayan ng Pilipino na yung naratibo nyo katulad nung pattern na nangyari kay Vice President Jojo Barbinay. Diba? Sila rin yan. Tapos may napanood ako na interview sa Dilawan at doon sa LP. Diba? Abad, si Congressman Abad, si Barry Gutierrez, spokesperson, dati ni Lenny Lobredo. Tapos yung dating SP ni Pinoy, di ba? Na dating executive secretary, di ba? Naaayusin daw. Sino daw? Parang wala naman silang binanggit na pangalan doon na pag-uusapan kung aayusin ang Pilipinas. Hello? Matagal na po kayo ng kulang sa sambayan ng Pilipino sa bansang Pilipinas. Naayos nyo ba? Naayos nyo ba? Lalo nga lumala Lalo nga naghirap ang sambayan ng Pilipino tapos ngayon poporma na naman kayo. Naaayusin nyo ang Pilipinas. Tama na. Yung mga ganyang pasaring nyo. Matagal kayo nunungkulan, matagal namin kayong binigyan ng pagkakataon pero wala kayong nagawa. Hindi nyo naayos ang sambayan ng Pilipino, hindi nyo naayos ang Pilipinas, bagkos lalong lumubog. Tapos ngayon poporma na naman kayo. Tama na po. Alam na namin yung mga nakapaloob sa inyo. Gagamitin nyo na naman yung sambayan ng Pilipino. Sasabihin yung sambayan ng Pilipino, kagustuhan ganito. Aayusin. Wag na. Ang tagal nyo nanungkulan. Tapos ngayon sasabihin, babalik na naman kayo at para ayusin. Tama na po yun. Nanungkulan kayo napakatagal, tapos hindi nyo nagawa. At hindi nyo naayos ang Pilipinas. Tapos ngayon sasabihin nyo na naman ganito. Alam na po namin sa sambayan ng Pilipino kung sino ang nagkaroon ng tamang leader, tamang direksyon para maayos ang Pilipinas. Dangan nga lang yung sumunod ay magnanakaw. Korupsyon ang ipinakita sa sambayan ng Pilipino. Nakita naman natin yung achievement ng PRRD. Bago siya umalis,
80% ang trace rating niya. Sinong Pangulo? Siya lang ang bukod tanging Pangulo na bumaba. Ganun pa rin yung rating niya sa sambayan ng Pilipino. At nakita natin kung ano-ano mga proyekto. Pero binaliwala nila po yan. Di ba? Bagamat, di ba, ako BBM kasi ako, mga kapatid. Binoto ko si Bib kasi naniniwala ko na yung ginawa ng ama hindi magagawa ng anak. Pero nagkamali eh. Nakita natin kung paano nilubog ang sambayan ng Pilipinas. Paano nilubog ang Pilipinas sa korupsyon. Sa utang natin na trilyon, 17 trillion ang utang na natin.